Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, kumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Sa
Good morning, Good morning. Jesus! Ayan. Good morning! Ayan, magandang umaga po mga kapatid. At nagkaroon lang po tayo ng konting technical problem. Pero okay na po tayo nga, okay na po tayo. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid na patuloy na nananabik, no? Mr. Ernie, no? Every morning na makapanood po, makapakinig ng mga pagtuturo ng ating Panginoon. Thank you, Bagong Lord. kapahayagan mula sa ating Amen. At Panginoon. good morning din sa mga Bulacan. So, nandito ako ngayon muna, mga kapatid. Ayan. See you tomorrow. Kita-kita po tayo. Ginagawa mo dito. Din pa nagtataka. So, bukas magkita-kita po tayo lahat. Yan, yung aking mga, ano ba tawag doon? Mga angels ba, Bong? Mga angels. Wow, marami Mga siyang angels. angel. Yung mga kasama kami sa prayer meeting. Oo. Minsan nagkabiroan nga, nawala yung mga angel na kanya-kanyang Oo. liparan. Kahit saan, nakasunod talaga eh. Oo. Pero okay naman, napakasayang kasama ang Bulacan Group at talaga No dull naman moment. very supportive sila. Talaga naman. Amen. Ayan. Good morning din po sa San Pablo at sa inyong lahat na walang sawang at salamat at walang sawang nakikinig at laging, sabi nga ni Pastor, nananabik sa mga bagong kapahayagan ng ating Panginoon. At bago magsimula, Pastor? Oo, siguro tayo manalangin muna. Panginoon, marami pong salamat sa malayang oras na pinagkaloob po ninyo upang kami ay makapagpuri, mapagpasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa araw na ito, Panginoon, kami po ay pangunahan. Ihanda niyo po ang aming kaisipan, ang aming mga puso, O Lord, upang sa tatalakayin na panibagong talinghaga ay maging daan po to upang maunawaan ang mga mahalagang bagay. Gamitin niyo po kami magkapatid ni Mr. Ernie, O Lord, bilang iyong mouthpiece. Papuri at pasasalamat sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. Siguro simulan na natin, no, Mr. Ernie, ating pag-aaral. Maganda yung topic natin. Oo. Ako rin, medyo na-surprise ako dito sa ating topic. Sa Luke chapter 18, simula po sa verse 9 hanggang 14. Pag-uusapan po natin ng the Pharisee and the publican. So, hayaan niyo basahin ko po sa verse 9 ng chapter 18 ng Gospel of Luke. And he also told this parable to some people who trusted in themselves that they were righteous and viewed others with contempt. Two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and was praying this to himself, God, I thank you that I am not like the other people, swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I pay tithes of all that I get. But the tax collector, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, God, be merciful to me, the sinner. I tell you, this man went to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. Pastor, nahirap talaga pag dalawang senior, no? Nakalimutan natin yung verse of the week. Hindi, okay naman. Di ba basahin na natin ngayon? Basahin natin. Basahin mo ngayon. Sige. Mark 7:6b. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. At yung topic natin ay may kinalaman. Related dyan. Yes. Related. So anyway, no, sa akin pong tatalakayin yung konting mga mahalagang bagay, no, para maunawaan po natin itong the Pharisee and tax collector. At yung second part po ay tatalakay ni Minister Ernie, yung pinakang senaryo, yung naganap na pananalangin ng dalawang tao. Now, so sa ating pong pag-aaral na ito, itong parable o itong talinghagang ito ay kakaiba sa lahat. Kakaiba sa lahat dahil una-una nga po, ito ay napakayaman tungkol sa katotohanan, tungkol sa doctrine of justification. Ako rin na-surprise nung pinag-aaralan ko siya na
ito pala yung pinaka-best example ng doctrine of justification, itong panalangin ng dalawang tao. Kaya itong doctrine of justification by faith. So by faith. Ngayon, dito po ay inilalarawan perfectly how a sinner who is devoid. Yung salitang devoid sa Tagalog ay walang-wala. So perfectly how a sinner who is devoid of personal righteousness. So ibig sabihin, ito yung pag sinabing righteousness, may kinalaman po ito sa kabanalan, sa pagiging matuwid, o yung tinatawag na kaganapan. Now, it may be declared righteous before God through an act of repentant faith. So, ibig sabihin, itong pamamaraan na ito ay true repentant faith. Ngayon, ano ba yung repentant faith? Pag sinabi pong repentant faith, it is an act of faith in Jesus Christ. So, nandun yung ating paniniwala. At hindi lamang paniniwala, pagtanggap at pagsunod sa ating Panginoon para maranasan natin itong doctrine of justification. So hindi lamang po, pag sinabing repentant faith, it is an acknowledgement of His atonement. Pag sinabing atonement, ito yung pagtubos sa atin ng ating Panginoon o yung pakipagkasundo. So isa pa rin po meaning na repentant faith, remember that we can be forgiven only on His terms. Ito'y mahalaga. Mahalaga yan. Hindi sa term o sa pamamaraan natin, but on the way of God. Yes. So dito marami nagkakamali. Kaya nga maraming tao ang nagsasabi na wala naman akong kasalanan, wala akong ginawa, wala akong inargabyado, nag-aral ako, iginalang ko, lahat ng ganito. Hindi yun. Hindi yun. Kaya nga, dito rin, itong repentant faith, His power to change us from sin. No? So tayo ay para linisin, no? To cleanse us from our sin, itong tinatawag na repentant faith. Yan, tuloy tayo. So ito nga po, ito ay isang perfectly how a sinner who is devoid of personal righteousness may be declared righteous before God through an act of repentant faith. Now, pag-usapan natin ng konti po itong doctrine of justification kasi ang laki ng relasyon po nito doon sa mamaya na tatalakay ni Minister Ernie. In fact, maraming dyan nagkakamali. Yes. Kahit tayo naman. Tayo din naman. At maraming tao, actually, hanggang ngayon, ang paniniwala, meron silang built-in, meron silang sariling righteousness. Actually, wala. Wala. Now, pag sinabing doctrine of justification, sa Tagalog is pagmamatuwid. So, justification is more than pardon. Higit pa ito sa pinatawad tayo ng Panginoon. Higit pa ito. Now, hindi lamang po yon. To justify means to declare righteous. At sino magdi-declare na righteous? Of course, it is God. Siya, hindi tayo, hindi tayong sarili natin. Now, justification is the judicial act of God whereby those who put their faith in Christ are declared righteous in His eyes and free from guilt and punishment. Ngayon, ano naman yung judicial act? Mahalaga yun. Oo. Ako rin sabi, parang yung bago judicial sa act. panlilipin judicial act eh. So pag sinabing judicial act of God, it means to remove liability from or for injuries and damages. So, wala na tayong liability. So, ibig sabihin, totally, talagang inalis na ng Panginoon, nilinis na, at hindi niya tayo pinanagot. Kasi wala ka ng liability. Tsaka pag sinabing judicial, it has something to do with the Yes, law. parang sa korte, di ba? Ang judge magbibigay ng verdict. Whether isang tao is guilty or not guilty. But this time, hindi ito isang judge, but God Himself. Ang Diyos mismo ang nag-declare na tayo ay righteous before Him. Kaya napakahalaga po ito eh. So, ngayon, sabi nga po, ang justification is the judicial act of God whereby those who put their trust in Christ are declared righteous in His eyes and free from guilt and punishment. Just imagine yung doctrine of justification. Tinanggal niya yung guilt.
Tinanggal niya ang lahat. Tsaka ang implication niyan, it's both legal and moral. Yes. Legally and Oo. morally, you are now right with Ang God. pinakamalaga talaga doon, yung ating Panginoon, the eyes of God, righteous tayo, na Correct. siya magdi-declare. Now, kagaya po sa Romans chapter 4, verse 3, sabi po doon, the scripture says, Abraham believed God, and because of his faith, God accepted him as righteous. Di po ba kayo natutuwa na tayo ngayon sa mata ng Panginoon ay matuwid, banal, hindi ayos ba? Pero sa tao, siyempre, maaaring hindi lang maunawa nito. Kaya nga pinag-aaralan natin po mabuti. Now, ano ba yung content ng justification? Ano ba ang nilalaman nito? Unang-una, ang nilalaman po ng doctrine of justification ay the forgiveness of sin and the removal of its guilt and punishment. Sa Romans chapter 8 verse 1, sabi po doon, there is no condemnation now for those who live in union with Christ Jesus. For those in union. So mahalaga po yung nandun tayo sa tamang relasyon sa ating Panginoon at pakipag-isa sa Kanya. At yan nga yung sinasabi doon sa John 15. Sabi doon, man, you can do nothing without me. Apart from me, you cannot do anything. So mahalaga na kailangan talagang kumbaga, suriin natin yung ating relasyon sa ating Panginoon. Kasi alam mo, Mr. Aaron, doon sa John 15, many times, I think 10 or 12 times, no, binanggit yung if you remain, if you remain, if you remain. Ang crucial po doon, kasi merong 5 conditions para sabihin natin tayo talaga na kay Lord. Yung panlima, ang pinaka-crucial. Ang sabi doon, do you obey God in everything that He says? Sa condition yun Bagamat yung una, do you believe that He is the Son of God? Do you believe in the power of the gospel? Pero yung panglimang condition na do we obey God in everything He says? Doon nagkakatalo no? Yes. Yun yung by grace. Kaya nga, si Lord din naman po, maaaring sabihin natin na napakahirap sumunod. Well, alam din naman ni Lord kung nag-exert tayo ng effort. At kinukonsider niya yon. Kasi alam naman niya, man by nature is a failure. Talagi tayong nagpe-fail Pero kinukonsider ni Lord dahil siya ay heart knower. Kinukonsider niya yung ating effort na magawa ito at masunod ito. By grace. Yes. Now, number 2, na content ng justification is the imputation of Christ's righteousness. Pag sinabing imputation, ito yung iniligay sa atin by the grace of God. Parang meron tayo, actually meron na wala tayo, pero pinagkalooban tayo ng Panginoon through our union with Christ Jesus. Now, dito sa Romans chapter 3 verse 22. God puts people right through their faith in Christ. God does this to all who believe in Christ, to those who believe in Christ. Kaya mahalaga yung believe. Pero siyempre yung believe, may progression yon. Hindi lamang basta believe ka, kundi kailangan you have to accept. After acceptance, then you have to obey God. Para masabi natin talagang we believe. Kasi maraming sabihin niya na, naniniwala naman ako. Oo, wala tayong problema po doon sa paniniwala. But the question is, did we accept Him? Ang mga demonyo, sabi nga ni James, naniniwala rin Oo naman. Pero walang relasyon. Yan ang kaibahan. Kaya kailangan, you believe, you have to accept, then you have to obey God. Yes. Now, so itong parable nito actually is addressed sa Pharisee who trusted their own righteousness. Ito kasi mga Phariseo Kaya tinawag na yan, sa Greek word is perisha, which means the self-righteous one. Sila yung akala nila napakamatuwid. Now, anyway, yung such confidence po in one's inherent. Pag sinabing inherent, ito po ay isang character of something belonging by nature or habit. Parang natural, kumbaga. Oo, parang tingin natin, meron akong built-in na righteousness. Meron akong kabaitan on my own. So yun ang paniniwala ng mga Pariseo. Kaya nga, inherent So sabi nga, ito nga po ay such confidence in one's inherent righteousness is a damning
damning hope. Pag sinabing damning, ay causing or leading to condemnation of hope. Para bang kapahamakan to. Naisipin natin na tayo ay merong built-in, meron tayong personal righteousness na hindi totoo. Kaya nga dito sa Romans chapter 10, verse 3, sabi po rito, they have not known the way in which God puts people right with Himself. And instead, they have tried to set up their own way, and so they did not submit themselves to God's way of putting people right. Naalala ko si Mame, lagi niya, definition niya ng sin, doing your own thing. Yun. So hindi sila nag-submit doon sa way ni Lord. Ang tao, nag-submit siya sa sarili niyang pamamaraan. Magpapakabait ako, gagawin ko ito, para in the eyes of men, mukha akong mabait, pero which is, ito'y in vain, sayang. Dahil hindi po yan ang sinasabi ng Panginoon, dahil meron siyang itinuro na pamamaraan. Now, because human righteousness, even the righteousness of the most fastidious, yung ginamit na word fastidious, Mr. Ernie, pag sinabing fastidious, ito yung nakakayamot at nakakainis na mga Pariseo falls short of the divine standard. Meron divine standard sinet si Lord. Meron siyang sariling pamamaraan to put people right with Him. Pero ito nga po, kaya nga doon sa Matthew chapter 5 verse 48, you must be perfect just as your Father in heaven is perfect. Ngayon, hayaan niyo basahin ko po itong ilang part ng Matthew chapter 23 na tingnan natin gaano ka self-righteous itong mga natawag natin mga Pariseo. So Matthew 23, dito po sa verse 1. So sabi po rito, then Jesus spoke to the crowds and to His disciples saying, the scribes and the Pharisees have seated themselves in the chair of Moses. Sa Good News Version, ang pagkakasabi kasi doon, they are the authorized interpreters of Moses' law. Sila lang authorized. Kasi yung tingin nila, sila lamang ang pwedeng magturo, magsabi ng tungkol sa pagtuturo ni Moses dahil sa tingin nga po nila, sila ay matuwid. Pero tingnan po niyo yung mga succeeding verses dito. Sabi po rito, therefore all that they tell you, do and observe, but do not do according to their deeds. For they say things and do not do them. So doon pa lang kitang-kita na po, itong malaking kahangalan ng mga Pariseo na isipin nila na sila ay napaka matuwid na tao. At pag tinignan pa nga po yung mga susunod na scriptures, many times na binanggit ni Lord, you hypocrites, kasi talagang mga mapagpaimbabaw, mapagkunwari ang mga Pariseo. Now, Feeling nila untouchable sila. yes, kasi yun nga ang paniniwala, sila yung very powerful noong time na yun. The Pharisee, the scribes, the Sadducees, sila yung mga powerful. Kasi yun ang tingin nila. Yun ang tingin nila. Now, the scripture consistently teaches that sinners are justified when God's perfect righteousness is imputed to them. So doon lang tayo magkakaroon ng masasabi nating isang matuwid na pamumuhay, kabanalan. Kaya nga sinasabi, no one can boast. Di ka pwedeng magmalaki o di tayo pwedeng magmalaki kasi it is only by the grace of God na talagang tayo ay nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong uri na behavior, righteous before the eyes of God. Kaya nga, dapat i-cherish po natin ito mamahalin natin yung doctrine of justification, yung ginawa ng ating Panginoon, na para ma-enjoy natin yung ating buhay. At napakasarap naman po talagang mabuhay sa kalinisan. Ang hirap mabuhay sa karumihan. Mahirap mabuhay sa isang double personality. So pag sinabing double personality, Kristiyano minsan hindi Kristiyano. Double life tawag na. Personality and life. Napakahirap po noon. At nuruan tayo ng Panginoon, paano natin ma-enjoy talaga ito. Kaya nga binigay niya sa atin ang Espiritu for us to discern. Kita mo naman kagad Di ba? Alam mo naman kung
Kung nabubuhay ka sa Galatians chapter 5 verse 19, kung nabubuhay tayo sa Galatians chapter 5 verse 22. Kaya binigyan tayo ng discernment eh. Kaya kitang-kita mo naman na ano ba nag-ooperate sa akin? Meron din namang masaya doon sa kabila, pero sandali lang, and then later on, puro regrets. Ay, panandalian lang. Padandalian, Ay. madayang kaligayahan. Kaya nga kailangan na maintindihan natin ano yung ginawa ng Panginoon Yes. na hindi naintindihan ng mga Pariseo. Correct. Kaya nga marami tayong pwedeng tawagin mga Pariseo pag ganun po ang kanilang sistema ng kanilang pamumuhay. Amen, amen. Thank you, Lord. So, bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, siguro batiin na natin muna itong mga merong kaarawan at mamaya pag-uusapan na natin yung pinakasenaryo. Sige. So, May 25, 2023. Of course, happy birthday kay Brother Greg Magtibay. Uy, Sister Resil Or Paulino. Sister Judith Panganiban. Brother Dong Soriaga. From Karangalan, no? Karangalan si Dong. So, happy birthday po. Thank you, Lord. Okay. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Enjoy your day with the Lord. Thank you, Yes. Lord. Ngayon po, bago tayo magpatuloy, pakinggan naman po natin itong New repeat, song. repeat new song of New the song, week. oh. Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, composed by Sister Zara Abanilla, arranged by Brother Alan Cabral, and interpreted by Sister Chanel Sahul.
sabi mo ay nababatid mo ang mga plano mo sa bawat isa. Buhay na sagana, puno ng pagpapala at kinabukasan na puno ng pag-asa. Kaya't sa'yo ako ay maniniwala at ang aking buhay sa'yo lang ilalaan. Ayan. Thank you, Sister Chanel. So, basahin ko muna uli po yung senaryo at i-discuss po ni Minister Ernie. So, balikan natin ang Luke chapter 18 sa verse 11. So, the Pharisee, sabi po ito, the Pharisee stood and was praying this to himself. God, I thank you that I am not like the other people, swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I pay tithes of all that I get. But the tax collector, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, God be merciful to me, the sinner. O, Minister Ernie. Salamat, Pastor. Alam niyo, itong pag-aaral na to ay napakasimpleng istorya. Hindi mo siya pag-iisipan ng, in a sense, na paano kaya ito? It's very clear . Kasi it's a study in contrast. Kitang-kita mo yung black and white, kumbaga. No? Indifference. It's a comparative study by which there's a clear demarcation line. Pag sinabing demarcation line, alam mo yung boundary . May boundaries talaga yung dalawang taong nag-uusap dito. No? Napakaganda itong pag-aaral na to kasi unang-una, it's an opportunity to receive from God. And I'm not only talking about justification, no? Because sabi nga natin, repentance is the open door to receive from God. No? So, napakahalaga yung binanggit ni Pastor kanina na yung justification, matanggap mo muna before everything else will be open up to you. No? So, it's an opportunity for everyone to receive from God. Kasi nga, minsan akala natin, okay na okay ako kasi mabait naman ako. Ayan. And a warning to those who have the wrong attitude. Ayan. Kaya malinaw at napakasimpleng binigay ni Pastor ang ibig sabihin ng justification. Unang-una, God commands us to pray. No? Matthew 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. Because it's all started with prayer. No? Kaya lang, nababanggit ko po ito lagi. Kapag Kristiyano ka, kapag tunay na may relasyon ka sa Diyos, dalawang bagay ang tiyak sa iyong pagdarasal. Unang-una, lahat ng iyong dinadasal ay pinapakinggan ng Diyos. Pangalawa, lahat ng iyong dinadasal sasagutin ng Diyos. Mark 11:40. Ito na naman ako. Tama, Mark 11, no? When you pray, believe that you all... Mark 11:24. Sorry pag Mark 11:24. When you pray, believe that you will receive it and you will receive it. It might not be in the way we want it to be answered and not according to our schedule, pero definitely maliwanag po 'yon. Mahalaga po sa Kristiyanong maintindihan itong dalawang bagay na ito. Na kapag ikaw ay Kristiyano, lahat ng iyong panalangin ay dinirinig ng Diyos, lahat ng iyong panalangin ay pakikinggan ng Diyos. Of course, there's a very clear condition. If you remain in me and my words remain in you, ay napakaganda po kasi maraming Kristiyano, they don't even have that confidence na
Dininig na kaya? Nagtatanong ako minsan, sabihin sa akin, hindi ako sigurado kung dininig eh. Well, baka papasok tayo sa Pariseo rin. No? Napakasama na reputation talaga ng Pariseo. But sometimes, without realizing it, baka tayo ay I'll use the lighter term. We might have a tint of a Pharisee. Pag sinabing tints, medyo may konti tayong kulay, medyo meron tayong pagkamukha. No? And because we're human, that's why we study the Word of God, para maiwasan natin ito. No? So, yun ang sa pag-aaral tungkol sa pagdarasal. Ngayon, tingnan natin itong Pharisee kasi sa totoo lang, dito na tuon eh. Maganda nga na-explain mo yung justification. So, malinaw na yung daan. No? You made a very clear direction. Ito ang daan. Ito talaga ang tinatawag na papunta sa buhay na may katwiran sa harapan ng Diyos. Kaya natin pag-aaralan itong Pharisee. Yun na nga, minsan, nagkakaroon din tayo ng pagiging pariseo. No? Being human, na hindi natin napapansin, nangyayari rin sa atin. So ito, sabi nga sa verse 11, he stood alone and prayed about self. No? Sa ibang version, he prayed about himself. So all the while, his prayer was self-promotion. How he loves to hear himself, admiring himself na ganito ako, ganyan ako, no? Na makita natin dito na hindi siya nagdarasal sa Diyos. Actually, kausap niya sarili niya. He was doing a monologue, by the way. No? Nagmo-monologue siya. Ito, so, sa ibang version nga, may nabasa ako, sabi doon, he was even speaking orally na pinaparinig niya doon sa mama sa likod, yung tax collector na hindi ako kagaya niya na, sabi ko, ang lala na, no? I mean, that's the height of his arrogance as a person. Ano? So, he boasted of being faithful to his religious duties. He paid his tithe. So, minsan kasi makikita natin ang isang tao na talaga namang pagdating sa mga bagay na religious, ay maaga ako dumadating sa prayer meeting. Ay may dala akong notebook, may dala akong book. Alam mo yun, the duties of a Christian, andyan, sabi nga, ang word is impeccable. Pag sinabing impeccable, ay pagdating sa ganyan, wala kang masasabi niyo sa taong yan. Ay pagdating sa ganito, wala kang masasabi. So it's all about religious duties and rules and regulations. No? Pwedeng totoo yun. No? So, pwede siyang ganon. He is so confident of his own righteousness that he gave himself the right to scorn his fellow man. Ito na po yun. Minsan, di natin napapansin, wag naman, na dahil palagay natin okay na okay tayo kay Lord, binibigyan natin ang karapatan ng ating sarili upang sabihin ng mga taong yan ay worthless. Yan ibig sabihin ng scorn eh. Feeling or belief that someone is worthless and despicable. Alam niyo, despicable, matinda pa yan sa hatred eh. Hindi lang sa namumuhi ako sa iyo, wala kang kwentang tao. Hindi ka kagaya ko. And mag-iingat tayo doon kasi sometimes being human, minsan pumapasok yan sa ating puso, mahuli agad natin na teka, napupunta na ako doon sa pagbibigay ng karapatan ko sa sarili ko para dumating ako sa point na what's the right term in Tagalog? Talagang insultuhin. There's a better word for that na talagang ibagsak mo yung iyong kapwa. No? He is characterized, ito na, by his certainty that he is truly correct or morally superior. Kumbinsido siya na ako ay talagang tama at dahil dyan, ako ay morally superior. To the point na ang nangyayari nga, kahit sa harapan ng Diyos, ito ang daladalang niya. There's a word for that. Alam niyo kung anong word yan? Sanctimonious. Ayan. Kung narinig niyo na itong salitang sanctimonious. Making a show of being morally superior to other people with, anong tawag doon? Upper lips na nakaganyan. Ito yung sanctimonious eh. Yun. May kayabangan. Hindi lang mayabang eh. Higit pang mayabang. Higit pa sa mayabang eh. Kasi with tight upper lip eh. Yan, yun ang tingin niya sa sarili niya. At dahil nga doon, mababa ang tingin niya sa ibang tao na nakikita niya ng mali. No? Self-righteousness, ito na. Actually, bunga ito ng self-righteousness. No? Self-righteousness leads to pride, causing to despise others, and prevent the person from learning anything from God's dealings. Totoo po ito. I'll give my own example on this.
Hindi lahat ng tao kursunada mo. May nambubuli sa'yo, may gumagawa ng hindi maganda sa'yo, whatever it is. Pagka yan ay parasite in his attitude, ando na kagad yung judgment, salbahe talaga itong taong to. Pero kapag ikaw ay isang Kristiyano, alam mong dinidil ka ng Lord dun sa taong yun. Many times you talk about that, especially sa San Pablo. Ano yung dealing sa atin bilang Kristiyano? Tinuturuan ako ng Diyos na mahalin ang taong ito. Tinuturuan. I've been studying the Good Samaritan. No? Isang nakita ko sa Good Samaritan, hindi yung magbigay na magbigay. Maraming nagbibigay, mayabang eh. Kung makasumbat, putol ang leeg ng lahat ng tinulungan. Ang Good Samaritan is teaching us. In fact, it's a privilege teaching us to learn. So I use the word, to learn to love people who are difficult. So sa isang Pariseo, hindi niya makikita yon. Isa lang makikita niya. Sinabi ko na nga, masama ugali talaga nito. Hindi lang naman ako galit dito. Maraming galit sa kanya. So that's it. Pero sa isang Kristiyano, tinuturuan ako ng Diyos mahalin ang taong to. Lord, turuan mo ako. And that's when we grow. Huwag natin expectin na lagi tayong makakausap natin matitino, mga tao na masarap kausap, magaling makisama. Hindi po. Ilalagay ka talaga ng Diyos. Para nga, how genuine is your Christianity? Are you hearing from God? Do you see God's dealing in your life? Okay? Taking pride, ito nga nangyayari, no? The Pharisees, no, sa John 7:49, look at the height of their arrogance. Alam, sabi nila, but this crowd that does not know the law is accursed. Itong mga ito, wala namang alam sa batas ng mga ito, mga isinumpayan eh. Wow. Dahil sila nakakaalam na batas, itong mga taong to, wala namang alam, sa amin lang umaasa, itong mga isinumpa lahat yan. That's the height of arrogance. Wala na pag-asa yung mga yan. Ganyan na lang talaga yung mga yan. Okay? So that's how they look at people. No? Taking pride in our achievements cut us off from God, which leads us to self-deception and spiritual blindness. Ayan na, papasok na siyempre yung pride. Pag pumasok yung pride, hindi na natin makita na dinadaya na natin ang ating sarili. At kapag nadadaya na natin ang ating sarili, bunga ng maling pananaw sa kapwa, bunga ng maling pagtuturo tungkol sa justification, hindi ka lang yumayabang eh. Sarili mo na, dinadaya mo pa. Hindi na kailangan si Satanas para gawin to. Yung yabang mo, yung yabang natin is enough para dayain, and that brings us to spiritual blindness. So pag sinabing spiritual blindness, ano ba ibig sabihin nito? Hindi mo na naintindihan yung Word of God. Kaya nga sabi, ang Word of God, pwede mong i-twist papunta sa sarili mo eh. Oh, kasi tama, tingnan mo itong chapter na ganito, ng ganitong verse. Oh, hindi ba? Ako yun? Ako yun. Kumbaga, kailangan makita natin yon. Pag ikaw ay Kristiyano, kitang-kita mo yon. Kaya sasabihin mo, yumayabang ka na. Mali na yung iniisip mo. Pero pag hindi ka Kristiyano, ay itutuloy mo yun. Kakampihan mo ang sarili mo. No? Si George MacDonald, hindi ito yung McDonald's na fast food he's a Scottish writer. Pakinggan niyo, sabi niya, foolish is the man who would rid himself or his fellows of discomfort by setting the world right while he neglects the integral part of the world where lies his business, and his first business, namely his own character and conduct. Pwede mo sabihin, oy, gayahin niyo ako. Maaga ako sa prayer meeting. Ay, may dala akong Bible. Ako yung nagbabayad ng ikapo. No? But to the point na nakalimutan niya, na sinusunod lahat niya, pero yung kanyang attitude, yung kanyang ugali, yung kanyang relasyon sa kanyang kapwa, sirang-sira. May self-deception eh. Kaya sabi ni McDonald's, foolish. Pilit mong inililigtas ang buong mundo, and sarili mo hindi paligtas. Yung sinasabi mo kanina pa eh. Because our first business is to see to it that you have a character and a conduct which is pleasing to God. At minsan mahirap makita ito, lalo kung, alam mo yun, kung talagang, may tawag din yun, talagang ikaw yung, pag ito sinabi, gagawin ko to. Pag sinabi ito, gagawin ko to. Pag sinabi, alam mo yun, natong ka na lang nakatingin. Maganda po yun kung meron tayong ganon, pero hindi po yun ang priority. Ang priority,
bottom line, yung justification binabanggit ni Pastor, is relationship. Kung may relasyon ka sa Diyos, aminin ko, nararanasan natin to, pero nakikita mo agad yung mali. That's the difference. Andito pa tayo sa mundo, okay? Meron pa tayong mga nararanasan ganyan. Pero ang kaibahan sa atin, because of grace, sabi mo nga kanina, kita ko agad, teka, sandali. Pinagmamalaki ko lahat ito, tumingin ka sa salamin, si Kristo ba nakikita sa'yo? Hindi, yabang nakita sa'yo eh. Yung achievements mo na you tell everybody, I do this, I do that. And some people, nakakaiyak man sasagot sa'yo, who cares? I don't see Christ in you. Okay? So sa Proverbs 16:18, alam na natin to, kinuha ko expanded version. Pride leads to destruction and comes before disaster. Ang masakit dito, the tragedy of it all, hindi niya makikita ito. Kaya nga meron tayong sabing, it takes a painful experience. Buti na lang may ganung verse sa Bible. Ano? Pero minsan, hindi pa rin makita. No? Talagang grasya na lang. Ulitin ko pride leads to destruction and comes before disaster. A proud attitude brings ruin and pride comes before the fall. So definitely, God is giving us a warning. Parang, alam mo, Pariseo, parang mga tao sa mundo eh. Napapahamak na pinagmamalaki pa. Ilan na iinom mong beer, Brother Bong? 2 bote lang. Ako, 2 case. Nilalason mo na yung sarili mo, hindi mo pa makita. Ikaw, ilan girlfriend mo? Siyempre, isa lang, yung asawa ko. Ay, ako may asawa, may kalikaduday pa ako. 3 sila. Napapahama ka na, hindi mo pa nakikita. At ito masakit, yung kapahamakan mo, pinagmamayabang mo pa. Nadaya ako, naloko ko, nagulangan ko. Yun ang mga taong deceive. Mali na, ipinagmamalaki pa. It's a warning to all. Self-righteous people reject God's purpose for them. Definitely. Why? Because their life is a big no to God. Their whole life, their whole attitude and perspective in life is a big no. Why? Because he's saying, no, not your purpose, not your will, but mine. Ibibigay ko sa iyo ang dapat kong ibigay sa iyo. Diyos ka eh. Sa iyo nang gagaling ang lahat ng ito. So, ibibigay ko lahat ang dapat ko ibigay sa iyo, pero ibibigay ko sa sarili ko ang nararapat na para sa sarili ko. And sabi mo kanina, empty eh. Kaya, pagka ikaw ay may parasite tendencies, you're saying no to God every time. Because you are claiming something now that should not be claimed na para sa'yo, kasi bait ako eh. Mabait ako, sumusunod ako sa mga batas, okay? So, they have no need of anyone or anything because he is already himself perfect. Ito yung no man is an island. Well, some people are like islands, no? They don't care, you cannot even correct them. Ano lagi sinasabi niya sa GMJ. Dadating ang point, wala na magko-correct sa taong yun. And that's the tragedy. Trahedya yun, na wala nang nagmamalasakit sa taong yon. Bakit? Kasi hindi naman makikinig. Nakakatakot, hindi po ba? Okay, sa Luke 16:15, then he said to them, you like to appear, ito yung sinasabi niya sa mga Pariseo at sa mga taong may ganong attitude. Then he said to them, you like to appear righteous before in public, but God knows your heart. Alam ko puso nyo, kahit na ano pang gawa mo dyan, zero ka sa akin. Kasi kitang-kita ko ang motibo mo, bakit mo ginagawa yan? Niloloko mo sarili mo. Hindi mo ko pwedeng lokohin. That's self-deception, di ba? Sarili mo na, niloloko mo pa. How foolish can that be? How cruel to yourself, no? Titignan mo na, sarili mo na, niloloko mo pa. What this world honors is detestable in the sight of God. Yung mga gusto ng mga tao, yung don't hear what I'm saying, magandang reputasyon, magandang impression, wala silang masasabi. Gusto ng, kaya, sabi ko nga kaya maraming taong ganito nai-scam eh. Alam niyo kung bakit? Madaling bulahin. Rapi, alam ba, ikaw yung pinakamagaling. Bili ka ticket.
May utang na. Hindi, totoo yun eh. Those who love flatteries, these are people who are deceived. Tanggap sila na tanggap ng mga papuri. Kaya nga sabi ko, maraming nai-scam na ganito, ay yung mga ganitong klaseng tao kasi nakukuha sila sa papuri. Again, let's go back to George MacDonald. No? Sabi ni George MacDonald, in whatever man does without God, he must fail miserably. Ulitin ko may kasunod pa yon. In whatever man does without God, he must fail miserably or succeed more miserably. What is George MacDonald is saying is, yung akala mong successful ka, is yun ang downfall mo. Yung akala mong magaling na ginawa mo, mabuting ginawa mo, yun magiging successful ka doon miserably. Because that is where man really fail. We all fail. But with the grace of God, bumabangon tayo. Pero if you fail, if you succeed in your yabang and everything, sabi nga, the more you will fail miserably. No? Ito na tayo sa the tax collector. Maikli lang po itong kwentong to, pero grabe ang impact. No? The tax collector, standing at a distance, would not look up to heaven and beat his chest. Noong araw, it's a sign of sorrow. Tayo naman, di ba, pagka talagang yung nadanas mo na yung iyak na wala ng luha dahil nagsisisi ka, yung impit, alam niyo salitang impit, yung umuungol ka na lang, dahil yun sa pagsisising ginawa mo. Ito siya. Actually, wala siyang sinasabi halos eh. One-liner lang siya. One-liner lang. And that one line was very crucial before God. And you can see his attitude here na hindi siya makatingin sa taas. Parang, alam mo yun, pag may ginawa kang mali, hindi ka makatingin sa kapwa mo, di ba? Bong, pasensya ka na. Mali. Pag yung sobrang hiyang-hiya ka sa sarili mo, na hindi mo magawang tumingin ng diretso, ito siya eh. Ito siya, no? Now, true repentance, ito nakita niya at dapat natin makita. True repentance help us to see ourselves as we really are in the eyes of God. Lagi ko nababanggit ito. Sometimes, naaano yung mga... Kaya yung isang kanta ko, di ba, ang line doon namatay ka, binigay mo ang buhay mo sa isang taong kagaya kung walang dangal. I mean, are you putting down yourself? Does it mean you have lack of self-confidence? Does it mean that you do not like yourself? No. You saw now who you really are. Ito ako. Bulok. Yun yung pinabanggit sa justification. Ano siya dun very honest siya dun Oo. Not unless we come to that point, may iyayabang pa tayo, kapatid. Sabi nga, hanggat may pinatutunayan ka sa sarili mo, may pinatutunayan ka sa Diyos, may pinatutunayan ka sa ibang tao, may problema pa yan. Kasi ito, wala na eh. Bulok ako. Wala akong tatakbuhan. Walang pwedeng tumulong sa akin. Walang pwedeng magligtas sa akin. Ikaw, alam mo yung desperadong tao? You know, sometimes we have to come to a point of desperation. That's why I was reading one book. And sabi niya, when you come to God, you must come as a beggar. A beggar has nothing, right? And he is at the mercy of the person na hinihinga niya. So, yun. Tayo yun. Not to put us down, but to see the reality para mawala ang yabang. Sa totoo lang, minsan nagyayabang tayo, right? Natural sa atin yun, right? May katwiran ako, right? Karapatan ko yan. Dapat kasi ganyan. Pero pag na-realize mo, teka. Saan ka ba galing? Galing ka sa basura. Galing tayo lahat sa basura. Bakit? Impyerno lahat tayo mas worse yun sa basura. Look, we have nothing. We have nothing. And I pray that people who are, again, not to put you down, not to condemn. No. You just have to see who you really are. Why? Papasok to. Ulitin ko. True repentance helps us to see ourselves as we really are in the eyes of God, which inclined us to always seek God's help, mercy. This kind of attitude will bring us to develop an attitude of dependence on God. Aminin man natin o hindi, 24/7 di tayo dependent on God, right? Kaya nga, it's a process. It's perfection. It's a standard.
And sabi nga ni Pastor kanina, we have to do our part. And that's our part. To realize who we really are so that we may receive more as we learn to depend more on God. 2 keywords, relationship. Second, dependency. Our relationship with God, although we are children of God, yes, but it's not equal. He's our Lord. And here we are. And we need to see that equation every time we come to Him. Of course, there's that love, there's that relationship, but do not forget, sabi nga, ang taong hindi nakakaalala kung saan siya nanggaling ay hindi makakarating sa kanyang patutunguhan. Huwag natin kakalimutan saan tayo nanggagaling. Again, John 15:5, one-liner, apart from me, you can do nothing. There's dependency, there's relationship. You don't believe this? There is no relationship, there is no dependency. Why? Because you would depend on yourself. Kaya nga araw-araw humingi tayo ng tawad kasi masyado tayong assuming. No? Salamat sa grasya ni Lord. So we need to continuously pray because we are always in need of God's mercy. Did you hear that? We are always in need of God's mercy. Praying is a clear expression of humility. The fact that you pray in the way this guy pray, you are a humble person. Humility is not something that, although it may be expressed externally, but it always starts from within. Ang kababaang loob ay nagsisimula sa loob. Nakita mo ang iyong kawalan at ngayon ay humihingi ka ng tinatawag na habag mula sa Diyos na magbibigay sa atin ito. Okay, so every time we pray, kaya nga si Mother Teresa of Calcutta, di ba, many people consider her as a saint. Why? Because she always prays. Do you know that she always prays for 2 hours before she worked? When she won yung international award, nanalo siya eh. She made it 4 hours. Alam mo, sabi niya, Mother Teresa, why did you make your prayer so long? Sabi niya, yayabang ako. I need to remember that the God that I am serving, itong lahat ng achievement na ito, galing to sa Diyos at dahil ako'y nakatanggap nitong award na to na talagang lahat ng tao gustong magkaroon ng award nito, kailangan ipaalala ko sa sarili ko, through my prayer, through my dependence, that I am nothing. Okay? So, in fact, God dwells with the humble of heart who acknowledges his sinfulness and God's magnanimity. So dalawa, we accept God's, we accept our own sinfulness, and at the same time, we see God's magnanimity. Pag sinabing magnanimous, generous forgiving, generous giving, yun ang ibig sabihin ng magnanimous. Nakita ito ni David sa Psalm 51:3. For I know my transgression and my sin is always before me. Kita ni David ang kanyang pagiging makasalan. Sabi niya, my sin is always before me. That's very clear. Pero hindi natapos yun. Psalm 51:1, pinaalala rin niya ang pagiging magnanimous ng Diyos. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgression. Hindi natapos yun na masama ako, hindi lang ako karapat dapat sa iyo, Hindi. Naroon yung pag-asa according to your great compassion. Pinaalala niya sa sarili niya, according to your unfailing love. So there's so much hope. A praying person will always have hope because he's always reminded of the magnanimity of his God. Okay? The tax collector went home justified because he had received his righteousness, not from his good works, but from the righteousness of Christ bestowed upon him. So when we come to God, we bring the righteousness of Christ. Ako po'y nakalalapit bunga ng inyong ginawa ng inyong anak sa krus. Wala po akong sa sarili kong katwiran. Wala po akong credit. Kaya po narito ako at humihingi ng inyong grasya upang makatanggap sapagkat sa pamamagitan lamang ninyo ako makapamamuhay ng matuwid at masagana. Conclusion. The grace given to the tax collector is available to anyone who comes to our Lord Jesus in sincere repentance, no matter how many failings he had committed in the past. That's the good news about this parable. Kahit sino ka man, kahit ikaw na ang
nuknukan ka na sa kasamaan. Kung tunay ang paglapit mo sa Diyos, may kapatawaran. At ang maganda dito, you don't have to prove anything. Look, I'm not saying that we don't make our own effort, but we need to see that kung mamumuhay tayo ng tama, kailangan lagi tayong nakatuon sa Diyos. Okay, 2 Corinthians 5:21, for He made Christ, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Finally, it invites us, itong ating pag-aaral, invites us to experience the freedom. Did you hear the word? That's the key word. That's why I told you, hindi ka kailangan may patunayan sa sarili mo, sa Diyos. Ano patutunayan mo sa Diyos? Kilala ka ng Diyos. Sige nga. Ano pa patutunayan ko sa iyo? Mas kilala mo nga ako kaysa sa sarili ko eh. Okay? So it invites us to experience the freedom not to hold on anything about ourselves, but to throw ourselves into the arms of God, who is already there, who has already found us, who wants more than anything but to lift us up and to lead us back to Him. And much like the father in the parable of the prodigal son, He wants us to experience all the goodness that He has purpose for our life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Dalawang word lang naman po ang ginawa nung tax collector. He was so honest. Mahalaga yun eh. Parang kay David, I have sinned against you. Ang hinihingi ni Lord sa atin yung honesty. Yung Pharisee, hindi naman naging honest. Alam mo tawag nila dyan sa honesty na yan? Stark nakedness. S-T-A-R-K. Yung acceptance. Pag sinabi mong stark nakedness, hubad, in a sense, yung pagkatao mo, hubad na hubad. Wala ka nang itinago sa Diyos. Hindi, tsaka para bang stop blaming other people because of your sin. Pareho lang naman tayo. Kasi siya, kaya ako nagkasala. No? Kasi Pareho actually, lang tayo. it's a personal decision ng isang tao na gawin mo ang tama at mali. Yes. Yun yun. Ang pangalawa nga, talaga yung humility. Nagpakababa talaga yung tax collector. Ngayon, meron lang pong ilang bagay, reminder na ilang things about prayer. Unang-una, no man who is proud can pray. Again? No man who is proud can pray. Kasi mayabang yung parang Monologue, kausap niya sarili niya. parang he was trying to inform God how good He is. God, ganito kang bait. Actually, yun namang yung parang ginawa naman talaga niya yun eh. Talaga, nagbayad ako na ikapuko. Nagbayad naman talaga siya eh. Matuwid siya doon. He was so proud of himself. Pangalawa, no man can despises his fellow man can pray. Hindi yung mabuti pa ako, mabait, hindi kaya nila. If you do not forgive, neither your Father in heaven will forgive you. Hindi ba? And third, the prayer comes from setting our lives besides the life of God. So try not to compare ourselves to other people kasi pare-pareho naman may failure. So try to compare ourselves to God. Na talaga napakalayo pa. Talaga napakalayo. Thank you, Lord. Kaya nga, tayong lahat ay being reminded na talaga it's by the grace of God. Yung grasyang yun ay huwag nating sayangin. Sinasayang kasi na marami. So huwag nating sayangin yung kagandahang loob na ginawa ng ating Panginoon. At itong kagandahang loob na ito, itong kabanalan na ipinagkaloob ni Lord sa atin, ito ang magdadala sa atin hanggang sa face-to-face na makita natin mukha ng ating Panginoon. Kaya magandang umaga po. So, bago tayo mag-end, some announcement. Mga kapatid, binuhay din po natin ang ating YouTube channel. So, paladala mo lang dyan to. Subscribe to our channel. Watch, like, and share our videos. For the time being, the content will be more on our Dakilang Pagsamba album songs and throwback videos of our events. So kindly bear with us because YT only allows up to 10 video uploads per day. So enjoy and God bless us all. So ano naman po ni Sister Jam yan. So anyway, magandang umaga po sa inyong lahat at we pray na nagkaroon ng clarity, kalinawan ang mga bagay-bagay, lalo when it comes to prayer. So tayong manalangin. Lord, maraming po salamat sa umagang ito. Maraming po salamat na ginamit mo kami magkapatid. O Lord,
upang ibahagi itong mahalagang bagay tungkol sa prayer. So marami pong salamat. We offer you this day. Guide us, O Lord, na magawa namin ang kalooban mo sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. So God magandang umaga po. bless. God bless you God all. bless you. Thank you, Lord. Bye-bye. 2 Timothy 2:2.